Sa lahat ng ating yaman, wala na sigurong mas mahalaga pa kesa sa mga lumang litrato. Mga nagpapaalala sa atin sa masasaya at malulungkot ding nakalipas. Kaya naman lahat gagawin, maisalba lang ang mga lumang larawan na sa ngayon, salamat sa teknolohiya, pwedeng-pwede na. Mga painting na nasisira na, mga gamit na nawasak, at mga larawang kupas. Paano nga ba inaalagaan at ibinabalik sa kanilang orihinal na ganda at forma? Kagaya na lamang ng painting na ito ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Dahil nasisira at kumukupas na, dinala ito sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP para i-restore. Inirepaint ang ibang parte nito at pinatungan ng bagong canvas para mas tumibay. Sa kasalukuyan, abala rin ang mga tiga-NHCP sa pagre-restore ng mga nakuhang gamit sa crash site ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Naabutan namin na pinapatuyo ang planner ni Robredo. I-display raw kasi ang mga ito sa bubuksang Robredo Museum sa Naga. This page has already been relined. So before kasi punit-punit na siya. So binuo natin siya uli, no? Kasi ibabalik siya dito. Yan. So mas matibay na siya, pwede nang hawakan, not unlike yung original condition na halos durog na siya. Pero ang isa raw talaga sa matagal at mabusising inire-restore dito, mga lumang litrato na kadalasan mula pa noong 1930s hanggang 1950s. Karamihan sa mga photographs na nire-restore nitong laboratory are coming from the different shrines and landmarks ng National Historical Commission of the Philippines. Katulad ng extensive yung photograph collection ng Emilio Aguinaldo Shrine, ng bahay ni Jose Rizal sa Calamba. Sa araw na ito, ipinakita sa amin ng NHCP kung paano nila i-restore ang litrato noong 1950s ng dating presidente ng United Nations General Assembly, si Carlos P. Romulo. Ini-scan muna ito para magkaroon ng digital copy. Sinusuri gamit ang portable microscope. Here, you can see yung under high magnification, yung nagiging itsura ng black oxide as it disintegrates, no, at nagkakaroon siya ng metallic sheen. Ginagamitan din ito ng portable element detector. Dito makikita kung anong chemicals meron ang larawan para maiwasan ang paggamit ng chemicals na maaari namang makasira lalo sa litrato. Ang mga litratong acidic o yung tila nag-iba na ang kulay, mano-manong nililinis at ini-scrub gamit ang bulak na isinawsaw sa tubig na may halong alkohol. Para maalis naman ang ilang dumi, gumagamit sila ng durog na pambura para marahang kuskusin ang mga dumikit ditong alikabok at langis mula sa katawan ng tao. Kung severe na yung deterioration, may problema ka pa sa framing, mahirap pang tanggalin sa frame yung photograph, or dumikit na dun sa salamin yung photograph, then that would take a considerable amount of time. Ang mga nare-restore na larawan, ibinabalik nila sa mga museo para i-display. May mga photographs na inaabot ng 1 taon yung kanyang restoration dahil sa damage na na-incur. Depende rin sa may-ari yung amount or level of restoration na gusto niyang ipagawa. Mula sa kalawangin at sira-sirang sasakyan to poging-poging vintage car. Real quick, parang magic. At ang tumatayong salamangkero, si Alfred, na ang pamilya mahigit 25 taon na raw na nasa negosyo ng pagre-restore ng vintage cars. Mana ko itong craft na ito sa tatay ko. May talyer din siya nung araw. Father ko kasi, nung panahon niya nagtatalyer siya, itong mga lumang kotse na to, ito yung mga umaandar sa kalsada na auto nung panahon na yon. Ngayon, ako yung pinaka-sidekick ng tatay ko, ako yung gumagawa sa tabi niya, yan ang nakikita ko. So after him, pinagpatuloy ko na rin. Ito, isa sa mga sinisimula namin ni restore. Nanggaling pa ito na Camiguin Island. 1959, Chevrolet Bel Air. Umaandar na yan. Ngayon, ang estado naman na ginagawa namin ngayon is the body repair. Yung mga bulok-bulok niya, inuubos namin. Sa larangang ito, sila raw ang pinagkakatiwalaan. Katunayan, pati ang mga sasakyan ng mga dating presidente ng ating republika, sila raw ang umayos. Yung mga kotse ni Quezon, sila Magsaysay, medyo matagal kasi
masyadong lumang auto tapos napabayaan. Masyadong nabulok kaya matagal-tagal ko ginawa, mga 1 taon. May dalawang klase raw ng restoration. Complete fix, kung saan pwede muling mapaandar ang sasakyan. At ang low-kind restoration, kung saan ang kotse gagawing pang-display lang. Mga presidential cars, nung tinalaga sa akin yon, ang plano nila talaga ilagay sa isang museum. So sabi sa akin, pagandahin lang na mahusay yung itsura, maski hindi na umaandar. Pero pinreserve ko pa rin yung makina. Nilagyan ko ng mga oils yan para hindi mag-deteriorate. Para sa future ba, at gusto buhayin yung mechanicals, ay pwede pa rin. Yun nga lang, magastos daw mag-restore ng mga luma at nabubulok ng vintage car. Mas mahal pa kaysa bumili na lang ng bago. Umaabot ito ng milyones. At kadalasan, 1 buong taon bago matapos. Pero sulit naman daw, pan-display man o pangharabas. Ang civil engineer na si Archie Ramos, vintage collector bata pa lang daw. Mahilig na siyang magbutingting ng kung ano-ano sa kanilang bahay. Ako yung magulang ko, laging pag may papaayos, ako yung tinatawag. May camera nun yung dad ko na luma SLR na. Na-curious lang din ako, ba't hindi magamit? Binutingting ko din, tapos eventually, napagana naman. At ang napagdiskitahan niyang kalikutin at i-restore kamakailan ang lumang ventilador ng kanyang lola na 67 years na ang tanda. Tribute ko na rin sa lola ko kasi ang dami rin nagtatanong kung binibenta ko ba yung electric fan kahit nung di pa restored. Kahit na mahal na yung value niya ngayon, parang hindi ko talaga ibebenta kasi parang nostalgia at remembrance sa lola ko. Nag-research daw muna siya ng mga kakailanganing gamit, pati mga wire na ipapalit na in-order pa raw niya sa Amerika. Ang pintura ng ventilador na binabakbak na, matyaga pa raw niyang hinanap sa mga hardware. Bawat parte ng electric fan, maingat niyang binaklas at ibinalik. Sinubukan din niyang i-retain ang ilang parte nito, gaya ng blades at mismong cage. Lahat ng parts na pwede kong isalvage, talagang nandun pa. Yung mga talagang nabulok na lang yung pinalitan ko. Ang nagastos niya sa pagre-restore ng maliit na electric fan, humigit kumulang 10,000 piso. At ang susunod naman daw niyang paprojectin ngayon ang kanilang turntable. Research lang ulit muna kasi sobrang wala akong idea sa mga turntable. Siguro eventually ayusin din, either para lang mapagana or pati talagang total restoration. Mga bagay na luma, huwag basta itatapon. Mas luma, mas mahalaga. Kaya dapat lalo pang ingatan. Lalo na't alaala ito ng nakaraan.